Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pagsilang ng Panginoong Kristo at ihandog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na hain sa Diyos, banal at kalugod-lugod. Ngayon, babasahin ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng pag-ahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 30 hanggang 31, ito po yung mensahe. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y pangangalan mong Jesus. Siya magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Bibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David." At ipagpatuloy po natin, kaya po sa San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 7, ito po yung mensahe. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang kanyang sanggol at iniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. At pagpatuloy po natin sa kay Apostol Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 14, ito po ang mensahe. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 2, talatang 10 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang sanggol sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at siya ay sinamba. Binuksan nila ang kanilang sisidlan at tinadugan siya ng ginto, kamanyang at mira. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang hambag ng Diyos sa atin, ako'y numanganig sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Mag-igad kayo na parang tunay na magkakapatid. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 4, ito po ang mensahe. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 15. Ito po ang mensahe. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapangyarihang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating siyang pasalamatan. At ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang ibig sabihin ng mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Yan. Nais po ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Na mula din sa tema na ang pagsilang ng Panginoon Kristo ay handog ninyo ang inyong sarili bilang buhay na hain sa Diyos, banal at kalugod-lugod. So nais mabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos na
yung araw ng pagsilang ng ating banal na Panginoon Diyos na sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para magkatawang tao. So siya ay kagaya natin mga tao, siya ay pinanganak o isinilang ng banal na Santa Maria. So yan, siya ay isinilang at ito ay isang mabuting balita na dapat nating pasalamatan at dapat nating patuloy na sa pagunitang ito ay pagdiriwang ng karawang ito ay ating naipagdiriwang ang paglitaw niya o ang ng ating banal na Panginoon Kristo sa mundong ito na siya ay isilang. At dito ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na ating ihain yung ating mga sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod sa Kanya. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na sa paggunita ng kaarawan ito, pag-selebra ay nais niya na tayo ay manampalataya sa Kanyang anak at tayo ay ihandog natin yung ating sarili sa Kanya bilang kalugod-lugod at bilang buhay na hain sa ating banal na Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanyang tungtungan. At pinakikita na pinababatid ng banal na Panginoon Diyos na mula doon sa mga pantas o yung mga haring mago, sila ay nagpatira pa sa ating banal na Panginoon. Kahit sino pa na mga hari din dito sa atin ay magbigay pugay sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan, kagaya ng kanyang mula nga ng pagsilang. At hindi lamang yan, syempre ito ay pagunitaan ang araw-araw natin gawin ang mabuting balita na kanyang inihayag nga sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At isang napakahalagang pagpapala ang ipinagkaloob sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay higit sa lahat ng bagay ang Panginoon Kristo na kanyang ibinigay sa atin para tayo ay mula doon sa katubusan sa ating magkakasala, syempre yung pagpapatawad na tayo muling magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan ang mahalaga dyan, buhay na walang hanggan at at walang hanggang pagpapala na magkakaloob sa atin ng ating banal na Panginoon. Sapagkat lahat ay ginawa sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, what more pa dito sa mundong ito kayang ibigay sa mga taong mananalig sa Kanya. Kaya kung tayo ay mananampalataya kagaya nung itinakda ng banal na Panginoon Diyos, sa pamamagitan niya ibibigay niya sa atin yung bagong langit, bagong lupa, yung bagong Jerusalem na itinakda niya para sa atin, inihanda niya para doon sa maliligtas. Higit pa dito sa mundong ito ang ibibigay ng ating banal na Panginoon Kristo kung tayo mananampalataya sa Kanya. At mula doon sa ating inihag niya na talagang hindi natin ma-explain ang walang hanggang biyaya na may ibigay pa sa atin ng ating banal na Panginoon. Mula doon sa ating napipicturan na ating naibigay na larawan ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating kinabukasan na tayo ay may bagong langit, bagong lupa. Natatamasayan natin na lahat ng mga pagpapalat. At hindi pa roon na hindi pa natin ma-explain kung ano pa maaari ibigay sa atin ng ating banal na Panginoon. Hindi dito sa tinatamasa natin ito. So, kaya tayo sa pamumuhay na ito, tayo ay pagkaroon ng pagmamahalan at pagtupad ng mabuting balita na inihayag at ginawa ng ating banal na Panginoong Jesucristo. So, kaya tayo ay magpasalamat at tayo ay mananampalataya sa ating banal na Panginoong Jesucristo at lagi tayo magpuri sa ginawang ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Pag dinatang ng panahon ay magkaroon tayo ng malaking pag-asa ng kaligtasan sa pagtulad yan. Kaya nasa sa ating mga gawa ang ating kaligtasan. Kaya tayo ay ang bawat individual ay nasa sa kanilang mga gawa ang kanilang kaligtasan. Kaya tayo ay mula dito sa ginawang ito na
pagsugo sa Panginoon Kristo ay maligtas tayo doon sa ating pamumuhay na ito. Wala nga doon sa pagkayat ng sa atin sa kasamaan o paggawa ng hindi mabuti. So yun. At muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible-ized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at kayo ay patuloy na magkaroon ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at maligtas kayo sa kanyang panahon. Yan. At tayo ay dumadalangin ng gabay ng banal na Santa Maria na palagi tayong gabayan ng kanyang milagro paghihimala sa ating pagbabahaging ito at kayo din kayo sa inyong pamumuhay. Sa gayon ay nagagabayan kayo sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay na mula sa pagtalima ng mabuting balita at magkaroon kayo ng kaligtasan ng Espiritu. Gayon man, hindi man nag-aparisyon o nag-milagro ng Santa Maria ng mga kaliwanagan, yung mabuting balita ay sunod ng malaking kababalagan at gabay para isabuhay natin. At ito yung gabay na makapagliligtas sa atin para tayo ay tamasahin natin yung pagpapala ng Diyos. Kaya tayo ay pakinggan mabuti itong mga binabahagi natin at yung mga ating narinig sa tuwing mga banal na misa at ibang mga paghahayag para isabuhay natin ito. Sapagkat ito yung gagabay sa atin kung paano tayo mamumuhay ng mabuti at mananampalataya sa Diyos. Sapagkat kung walang gabay, wala tayong papaniwalaan. Hindi natin malalaman kung sino si Kristo, kung sino yung Panginoon Diyos. So kinakailangan mayroong mangangaral, mayroong magbabahagi niya. Kagaya ng ating simbahan, yan, patuloy na kaya nga pinababa Panginoon Kristo, may propeta, kinakailangan may aral, mayroong magsasalita. Bagamat ang Panginoon Diyos ay ito ay inihag sa magitan ng kanyang mga gabay. Yun. At muli doon sa interfaith unity, magkaisa tayo dyan at magunawan tayo ng mga reliyon sapagkat may mga iba-ibang paniniwala, hindi lamang Kristiyano meron sa mundo ito, kundi meron din iba't ibang paniniwala na kanilang Diyos o maaaring iba't ibang way sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Tayo ay mayroong mga ibang pananampalataya na sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos Ama, mayroong ibang way na pananampalataya tayo sa true Christ. Tayo mga Kristiyano Katoliko, sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang bugtong na doon tayo yan yung gabay natin para manampalataya sa Panginoon Diyos. Yung ibang mga relihiyon ay sa propeta sila na naniniwala, kagaya ng mga ibang nabasa ng Moises, sina Abraham at saka yung mga patriarch at iba't ibang mga propeta, doon sila yun yung gabay nila para panampalatayaan yung Panginoon Diyos. Kaya hindi nagiging gabay din nila Panginoon sa Kristo, kaya yung ibang paniniwala sa kanya bilang propeta. Tayo mga Kristiyano, pinikilala natin ang Panginoon sa Kristo bilang bugtong nanak at siya isa ring propeta na sinasabi niya rin sa kanya sarili. Ganon din siya kinikilala nung iba. That's the way na napalataya sa Diyos. Tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at gayon din meron din gabay yung pinaniniwalaan din natin, syempre yung gabay ng mga propeta hanggang sa Panginoon sa Kristo. So yun. At muli doon sa CBCP and Vatican Church ay kayo patuloy na maliwanagan, magabayan kayo ng Banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbuklorin yung sangkatawan sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Yesu Kristo at mabuting balita. At ang Bible-ized promotion sa ating munting kakayanan, patuloy ating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo at mabuting balita. At tayo patuloy na gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwan ng pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos yan. At iba't ibang pagmimilagro o gabay ng ating Banal na Panginoon Diyos para pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya mula Panginoon Yesu Kristo yan. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at kayo ay tanimahin nyo yung mabuting balita. At sa gayon, kayo makapamahala ng mabuti, matuwid, patas ng station at may natutugon nyo yung karapatan ng bawat isa na nais din ng ating Panginoon. Kanang hapon sa inyong lahat. At God bless you all.